Akala ko naghiwalay na kayo ng asawa mo, kaya wala ka ng vlog. Isa ngayon sa very challenging na pinagdadaanan namin sa relationship namin ni Jack ay iinit yung ulo ko minsan kapag hindi ako naiintindihan ni Jack. Hindi kami nagkakaintindihan at alam niya nang irritable na ako. Paulit-ulit na yung sinasabi ko. Pressure din kami ni Jack sa responsibilidad sa buhay. Isa pa lang anak mo, busy ka na agad. Paano na lang yung 5, 6, 7, 8 ang anak? Actually, natawa talaga ako dito. Mas malaki na siguro ng progress ng YT mo kung tuloy-tuloy lang. Nasad ako dito. Mas pinili kong ayusin muna yung emotional at mental health ko. Dahil magsi-sit down vlog muna ako kasi mamaya aalis ako. Nagtimpla ako ng milk tea, paubos na nga eh. Ang sarap nitong milk tea na to, binili ko sa Costco. Anong oras na ba? 2:30. Mamayang mga 3:30 aalis na ako. Tapos, masusundo ka na rin si Adeline ng mga 4:30. Samahan niyo muna ako dito habang naghihintay ako ng oras. May 1 oras pa ako! Ayan, tagal ko nang hindi nakakapag-sit down vlog, no? As in, paano ko ba umpisahan ang ating sit down vlog? Alam nyo, pakiramdam ko, hindi na ako yung Eden na nakilala nyo noon. Yung Eden na laging nagpa-prank, may energy sa videos, yung malakas ang confidence. Yung masaya lagi, yung ganon. Binago ko ng motherhood. Totoo. Sobrang binago ko ng motherhood. Ngayon nga, pag nagpa-vlog ako, parang, hindi na ako yung dati Parang, hindi na ako ganun magsalita. Parang mas, o nag-low na yung energy ko. Alam nyo ba na magti-32 na ako ngayong October? At mas nare-realize ko kung ano ba yung buhay? Ano ba yung purpose natin dito sa mundo na to? Alam nyo ba na minsan nakakaramdam ako ng yung bang ungrateful? Meron naman kaming ganito, may ganito na mga, wala namang nagkakasakit sa family, ganito, may bahay naman kami, may... Feeling ko ungrateful pa rin ako minsan. At yun yung ayoko sa sarili ko. Pero, nagsisearch ako ng mga ganyan at hindi lang ako yung tao na nakakaramdam ng ganyan. Ang dami din pala. So, last year, ang dami kong pinagdaanan. May postpartum depression ako eh. Sabi ko nga sa inyo, binago ko ng motherhood. Pero last year, winworkout ko talaga yung sarili ko. Until now naman, winworkout ko yung sarili ko. Kagaya ng, kasi sobrang napaka people pleaser ko. Ngayon, nagsiset na ako ng boundaries. Mas pinipili ko na yung peace of mind ko. Hindi na ako masyadong nagpapa-apekto sa mga sinasabi ng ibang tao. Last year, nagtrabaho ko as part-timer sa labas. Marami na ako nakakasalamuha, marami na akong naging kaibigan sa work. At ayun, isang way din yon para maibsan ko ba yung mga nararamdaman ko. Mas okay kasi kapag kami nakakausap ka, ganon. At alam nyo, hindi lang pala talaga ako yung nakakaranas nito. Kasi alam nyo ba guys, na nanonood ako ng mga podcast, nakikinig ako ng podcast, nagbabasa ako ng books, may binabasa ako, malapit na yun matapos yung Clear Thinking. Binabasa ko yun at ang laking effect nun sa sarili ko. Ay, yung kwentuhan natin,
Napaka-senti ba? Actually, pumunta ako sa psychiatrist. Pero, hindi kasi marunong mag-English. Hindi, I mean, marunong naman mag-English. Tapos, nag-open up ako doon, ganon. And then, binigyan ako ng gamot na one day, tulog talaga ako. As in, gusto kong na-express yung sarili ko kasi ito yung way ko eh. Kaya nga ako nagvo-vlog. At isa pa to, ngayong bumalik na ako dito sa vlogging, I'd rather deal with bashers than liars. Never po ako nagmura sa vlog. At hindi po talaga ako nagmumura sa vlog. At gusto ko lang i-correct yan. Alam nyo, yung welcome back vlog natin, nitong nakaraan, ito, nagbasa ako ng mga comments. At may mga comments na na-catch yung attention ko at gusto kong replyan dito. Ayan, dito na tayo sa comments. Ayan. Lagay ko na lang sa screen. Honestly, masaya ako kasi nakabalik na ako ulit sa pag-vlog. Nung nag-upload na ako ng vlog natin, yung after 1 year, yung welcome back natin, doon ko na-realize na, may sumusuporta pa pala sa akin. Sumusuporta pa pala sa amin. Minsan nga, pag nag-online selling ako, andun sila sa live ko. May nagsasabi doon, sis, kailan ka magva-vlog? Bakit hindi ka na nagva-vlog? Mga ganon. Mas nahihiya ako pag ganon. Nandun yung viewers ko sa YouTube, tapos mapupunta sila sa TikTok. Nahihiya ako. Alam nyo ba, sa totoong buhay, ambivert ako. Mga kapitbahay ko nga eh. Nandito lang talaga ako sa loob ng bahay. Kasi nandito lang din yung trabaho ko, yung online selling. Hindi ako lumalabas. Pagka nakita ko sila sa groceries, ganon, parang wala akong nakita. Go! Parang nahihiya talaga ako. Ganon ako. Maraming salamat sa suporta ninyo. As in, love talaga since day one, since wala pa akong anak, since nagkaroon ako ng anak, hanggang sa nagsap ako mag-vlog, and then ngayon, bumalik ulit dito. Thank you so much, heart. Okay, comment number 2 tayo. Isa pa lang anak mo, busy ka na agad. Paano na lang yung 5, 6, 7, 8 ang anak? Actually, natawa talaga ako dito. Nabasa ko. Pero oo nga naman, no? Isa pa lang anak ko, pero sobrang busy ko na. Pero alam nyo ba, iba din kapag nasa abroad ka, yung wala ka talagang kapitbahay na relatives o family. Ikaw lang talaga yung nag-aalaga sa anak mo. Tapos, isasabay ko pa yung online selling, yung paglilinis ko ng bahay, yung pag-aalaga kay Adeline. Kasi hindi ko naman siya pwedeng iwan na lang dyan. Hindi ko naman pwedeng paglaruin si Adeline sa labas kasi road na kaagad yan. Dito sa gilid namin, road na yan. At maraming sasakyan dyan, lalo na kapag out na ng mga tao o kaya pagpasok ng mga tao. Bata siya, mahirap talagang alagaan si Adeline, lalo na gustong-gusto niyang lumabas. So, lahat yan, pinagsasabay-sabay ko yung responsibilidad na yan. Kaya mahirap. Hindi lang sa pagta-time management. Kailangan kong i-give up ang isang ginagawa ko para makapag-focus ako sa iba. At syempre, habang ginagawa ko yun, hinahanap ko din yung sarili ko after ko maging nanay. Alam nyo ba na isa ito sa pinakamahirap na bahagi ng pagiging motherhood na hindi masyadong napapag-usapan. Ayun na nga sabi ko sa inyo, lumipat kami dito sa Taoyuan na wala kaming relatives, na wala kaming kakilala. As in, wala kaming kakilala. Walang relatives yung asawa ko dito sa Taoyuan dahil lahat taga Taichung. Kaya kung may mga problema kami lang. As in, kami lang. Ewan ko kung makaka-relate kayo. O kaya yung mga makaka-relate lang sa akin ngayon ay yung mga nasa abroad din. Ay yung mga nag-migrate din. O kaya yung mga nasa Pilipinas din na malayo yung napangasawa. I mean, tumira sila doon sa
bagong lugar na wala rin silang kakilala. As in, kami lang talaga ni Jack ang magkasama at nagtutulungan dito. Okay, next. Comment number 4. Akala ko naghiwalay na kayo ng asawa mo, kaya wala ka ng vlog. Alam nyo, marami akong nabasang ganitong comments. Gusto ko lang sabihin na hindi kami naghiwalay ni Jack. Pero hindi rin naging madali yung pinagdaanan namin netong nakaraang taon ni Jack. Isa ngayon sa very challenging na pinagdadaanan namin sa relationship namin ni Jack ay language barrier. Yun talaga, language barrier. Hindi ko alam sa mga nakapangasawa ng ibang lahi, paano kayo mag-communicate? O dahil nga si Jack hindi siya marunong talaga sa English. Alam niyo ba na ngayon, si Adeline magaling na siya mag-English. Pag yung conversation namin ni Adeline ay diretsong English, hindi naiintindihan ni Jack. At yan talaga. Minsan nga si Adeline, sinasabihan ko paki-translate Adeline. Kasi nag-iinit yung ulo ko minsan kapag hindi ako naiintindihan ni Jack. Ang bilis uminit ng ulo ko. At alam nyo yan, bilang mag-asawa, napaka-importante talaga ang communication. Kaya ako mismo yung nag-a-adjust at patuloy akong nag-a-adjust. Actually, mag-aaral ako guys ng Chinese Mandarin. Kasi ako, marunong akong magsalita, makaintindi ng Chinese Mandarin, pero hindi ako marunong magsulat. So, kung pinabasa mo sa akin yung mga Chinese characters na yan, hindi ako marunong. Pero marunong akong magsalita, makipag-communicate sa ibang tao. So, ang ginagawa namin ni Jack, kapag hindi kami nagkakaintindihan at alam niya nang irritable na ako, paulit-ulit na yung sinasabi ko, eto na, kailangan na namin i-open si ChatGPT. Ayun, sobrang laking tulong sa amin ni ChatGPT. Nakakatuwa guys, kasi yung technology ngayon, as in, kung wala si ChatGPT, ewan ko na lang talaga, kung walang Google Translate, ewan ko na lang talaga. At alam nyo ba, bukod doon sa language barrier, na-pressure din kami ni Jack sa responsibilidad sa buhay. Yung paano palakihin si Adeline, paano maging okay na parents, paano namin, yun na nga, palakihin ng maayos si Adeline. Bihira lang talaga kami mag-away dati ni Jack. Simula nung kinasal kami, tapos nung nagkaroon kami ng baby, pero nung nag 3 years old na si Adeline, doon marami na kaming hindi pagkaintindihan. Kaya napaka-big deal sa amin kapag nag-aaway kami. Pero habang tumatagal, natututunan namin mapag-usapan na yung mga hindi namin pagkakaintindihan. At parang hindi na masyadong big deal sa amin kapag nag-aaway kami. Parang, okay, ChatGPT, and then okay na. Hindi perfecto yung relationship namin ni Jack, pero natututunan namin, lumalaban kami, at wala namang perfect na relationship Nakikita nyo sa labas, mga vloggers, I think may mga pinagdadaanan din yan na hindi lang sinasabi sa vlog. Okay, comment number 4. Mas malaki na siguro ng progress ng YT mo kung tuloy-tuloy lang. Dati, inaabangan ko upload. Buti, nakasubscribe ako. Kung hindi, nakalimutan ko na. Inaabangan ko kayo lagi dati. Alam nyo ba na nasad ako dito? Minsan, napapaisip din ako kung nasan na kaya yung YouTube channel ko kung hindi ako nagpahinga, kung hindi ko tinigil mag-vlog. Pero wala akong pinagsisisihan kasi mas inuna ko yung sarili ko. Tsaka mas pinili kong ayusin muna yung emotional at mental health ko dahil hindi ko talaga kayang pagsabay-sabayin lahat. Kasi itong pagva-vlog, ibinigay sa akin to ni God na opportunity din. At kung talagang will ni God na gusto niyang ituloy-tuloy ko to, and then walang
walang makakapigil. Oh, mulan na talaga. Niniwala ako na may planong Panginoon sa akin. Minsan, nakala natin na kapag huminto ka, napapag-iwanan ka na. May mga lessons lang talaga tayong dapat matutunan at dapat mapagdaanan. May mga bahagi sa sarili ko na kailangan ko munang ma-build at saka ma-heal. Siguro kapag tinuloy ko yung pagwa-vlog ko noon, hindi rin ako masaya, hindi rin ako mag-e-enjoy at mararamdaman niya ng mga viewers. Tinitingnan ko yung panahon na yon hindi bilang setback, kundi preparasyon siya sa akin. At kapag dumating na yung tamang panahon na yon, malakas ka na, handa ka na, prepared ka na. Mas malinaw na yung direction ko ngayon. At grateful ako kasi napagdaanan ko yung mga ganon. Kasi kasama yun sa journey ko. Anong oras na? Uy, magti-3:30 na. Sarap senti-senti ngayon kasi malakas yung ulan. Ganito yung weather. Nakakalungkot. Pero, thanks God for the rain. Everyday umuulan dito sa Taiwan.